What's up guys? Ito na lang po si Kuya Sir at tayo ay mag-react dito sa video ni RTV sa interview ni Awit Gamer kay Diwata. Let's go! Puro yung ano yun, diba? Yung kutsain. Madalas, hindi lang naranasan, madalas. Yung diskriminasyon, madalas. Ano yung nagiging motivation mo? Yung parang nagiging inspiration mo nung nangyayari sa'yo yun? Bakit na gawa mo tong part na to? Alam mo kasi ako talaga yung taong hindi ako nagpapadala dyan sa mga diskriminasyon. Kasi sino ka ba? Wala kang karapatan husgahan ako. Kasi in the first place, hindi kita kilala at wala kang man itutulong na mabuti sa akin. Hindi mo naman binibigyan ng pagkain kung nagutom ako. So wala kang karapatan para i-judge ako, husgahan ako. So lumalaban talaga ako. Yun ako eh. Tao ka lang din, magkaparehas lang tayo. Nagkataon lang siguro na may kaya ka ngayon, ako mahirap ako ngayon. Pero yung sasabihin mo na husgahan mo ako, lalaitin mo ako, wala kang karapatan. Tama. Parehas lang tayo tao. Sabaw pa. Ganon. Sabaw, yes, sabaw. So eto na, Sabaw lang dumating po na. Oo, sabaw. Lapit mo dito. Tama yung guys, yung kapag wala kayong ambag sa buhay ng ibang tao o wala kayong tinudulot sa kanyang maganda, kumbaga hindi nyo naman siya kaano-ano, hindi siya kilala, ay wala kayong karapatang i-judge siya, okay? At lalo kung maganda ang kanyang ginagawa. Pero kung mali ang ginagawa, ay free naman kayong maging basher or mag-criticize ng kung ano-anong ginagawa ng ibang tao sa social media. So, free naman tayo lahat sa ating speech, no? Freedom of speech nga ang sinasabi. Kaya dito sinasabi ni Diwata, agree ako kasi marami nang nagda-down sa kanya, nagbabasa sa kanya, pero wala naman siyang sinasabi sa kanila at wala siyang masamang balak na gawin sa kanyang kasikatan. Siya ay gumagawa lang ng pangalan at kung siya ay sisikat sa ganyang paraan ay tinatanggap lamang niya. So tayo as a viewer, no, ay wala tayong karapatan na i-bash si Diwata sa kanyang ginagawa. Okay, nasa bawal na lang. Tapos ni soft drinks. Ang laki ng chicken. 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 Magkano yan? Underice din yan siya, 120 may kasamang soft drinks. Wow. Ano yan siya, may sabaw yan. Papahiwalay na lang natin para crispy lang siya, manatili siyang crispy. Ako magiging totoo lang ako sa ano natin, sa review natin sa pagkain, then yung lasa. Kasi nakakain ako nung mga pares sa labas. Then, first time kong matitikman to. So, sasabihin ko yung totoo dito. Ngayon. Okay lang kahit hindi, wala namang problema. Then, basta sasabihin ko yung totoo na tayo. Alam mo ba, di ba kasi ang tao kasi kanya-kanya naman panglasa eh. Pagpalagay na natin hindi mo nagustuhan ngayon, wala namang problema doon. Kasi maaaring nagustuhan ng iba, hindi mo nagustuhan. Kasi diyan nagtatalo-talo eh. Basta ang sinasabi ko dito, hindi ko sinasabi pinangalandakan masarap yung tinta. Hindi, masarap. Sa akin lang, affordable, marami namang kumakain, may mga hindi nagugustuhan, may nagugustuhan. Normal yan. Pero mayroon kasing OA na nag-react na lahat daw walang lasa. Pwede na. Oo, yun. Kung tama din yun. Kung hindi mo trip yung pagkain, baga hindi pasok sa panlasa mo, wag mo nang laitin. Okay, pwede kang feel free to criticize, no, pero wag mong ida-down yung taong nagluluto nun, no, kasi ang hirap mag-prepare ng ganyang pagkain kung alam nyo lang. So doon pa sa sinasabi na sa ibang ganito, sa ibang ganyan is mas masarap doon kaysa dito. Okay lang yun mag-compare, pero yung magda-down ka nga, hindi maganda yun. Hindi ako niniwala na lahat ng pagkain walang lasa. Maaring maalat, maaring medyo matamis, pero may lasa pa rin talaga. Di ba? Naniwala ka ba Pero doon? ako, hindi. Totoo yun. Siguro yung tumikim na walang panlasa nun, siguro may COVID siya. Kaya nagkataon na hindi niya nalalasahan yun, or talagang buzzer lang siya at hindi talaga siya kumakain ng ganyang pagkain. So parang para sa kanya is walang lasa. So walang sa kanya, walang impact kumbaga. Hindi ako gaya ni Rosmar Hindi ako mayaman. Kagaya ni Rosmar. So ako titikman ko to. Babayaran kita ng Hindi, okay lang, free test lang yan. retake. Oy, grabe oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Akin to, seryoso. Bilang papasalamat sa pagtanggap mo sa amin dito at Baka naman sabihin nila mukhang pera na ako. hindi, okay lang. Okay, bukod sa 20,000 na binigay natin kay Dawata, hindi naman ako kasing yaman ni Rosma para bigyan ko siya ng 1,000,000, di ba? Ayun lang yung kaya kong ibigay and nagbigay ako sa'yo ng ilang Bigas. kaban yun, men? 10 kilong bigas, so sana nakatulong yun. And, kaban. kasi history si... Sa taon na to, alam nyo yan guys, history si Diwata ngayon. Di ba? History siya. Kung meron nagpaano ng Pasay, Yun nga guys, so yung napapansin ko sa mga nangyayari ngayon sa mga pagbablog kay Diwata ay naging issue kasi to before kay Alvin TV na binablog nyo si Diwata pero wala kayong binibigay na kapalit, hindi nyo siya binibigyan ng kita doon sa video na yon. Pero itong mga vlogger na ito, napapansin ko, ina-advance na nila yung kanilang pagbibigay, no? Kasi alam nila hindi man nila tahasang sabihin na ako ay kikita dito at nagpunta ako sa'yo para kumita, ay yun ang totoong dahilan. Okay, to yan. Alam din ni Diwata yan, I'm sure. Kasi vlogger din siya. Okay, at saka may mga nagsasabi na yan sa kanya. Okay? So, kapag binlag mo si Diwata sa panahon na to, okay, hindi ka man sumikat, magkaka-views at magkaka-views ka. Kikita ka pa rin kahit paunti-unti, no? So, si Diwata yung kaya sabi niya nga, si Diwata ay history na. Okay, history yan. Kasi ilang buwan na siyang nasa top ng trending news, okay? Sa news siya, nasa TV, nasa vlogging, nasa YouTube, nasa Facebook, TikTok, at kung saan-saan pa, no? So, kapag nagbinlag mo to si Diwata at ikaw ay maraming social media, okay? Doble, triple pa ang kikitain mo dun sa binigay mo sa kanya. So, sa ganitong senaryo na nagbibigay sila kay Diwata in advance, okay lang yun. Kumbaga, nagawa na ni Diwata yung kanyang part at siya ay nag-appear dun sa mga video na yun. At kumbaga, wala na siyang paki kung kumita man yun ng million, basta at least nakakuha siya doon sa vlog na yun. Okay? Kumbaga parang win-win situation, kumbaga. Okay, pero ang isa ko pang point dito is marami kasi tayong napapansin na vlogger na talagang umaangat na lalo dahil sa kay Diwata. Kumbaga, mas maangat pa kaysa dun sa totoong may-ari ng page, no? So, kailangan suportahan din natin si Diwata sa kanyang pagbablog para siya din mismo kumita. sa buong Pasay, kumbaga sa Baguio meron tayong green man. Yes. Tama? Tama. Dito sa Pasay, merong isang Diwata. 'Di ba? So history Totoo yan. talk. So titikman na natin, gusto ko matikman to. Pero unang tikman ko pala nung chicharon, ano ba tawag dito yung parang Chicharon bulaklak. bulaklak, ang sarap nun. Ano kaya masarap? Ilan Yan ba mo ako, si kuya? Diwata. Ilan? Wow. Sarap. Di maharap siya, swear, mamatay. Alam mo yung binigay mo, Oh. hindi lang sana makatulong, malaking tulong to. Alam ko bakit? Bukod sa 20,000 to talaga na maliwanag pa sa sikat ng araw, mayroong pang bigas na 10 sako. Ang laking bagay niya, ang laking tulong nito para sa tindahan ko. Hindi, sa akin naman gusto ko na bilang masasalamat ba, 'di ba? Alam ko naman na si Diwata na kahit wala kang iabot diyan, wala kang ano diyan. Ako, hindi siya nagtanong sa akin kagabi, mamatay man. Nag-call kami. Sobrang humble niya sa call and nakita mo naman nung tumawag ako sa kanya, punta lang ako. 'Di ba? Oo, wala naman ganun talaga. Hindi, lahat ng vlogger sabi ko sa'yo, welcome lahat. Hindi ako, may bayaran dyan, hindi ako nagpabayad. Hindi naman yun ang lakad ko eh. Oo. Basta ako, mas masaya na ako yung napopromote yung business ko, na ibablog Totoo. ng mga sikat na mga influencer. Doon pa lang, masaya na ako. Alam mo ba, gwapong-gwapo. So yun nga, tapos na yung video, no? So sabi ni Diwata sa dulo ng video ay ang gusto niya lang is talagang ma-promote. Kaya ang mas welcome niya ay mga malalaking vloggers. Kasi kapag mas malaking vlogger ang nagpunta sa kanya, mas malaki ang range ng makukuha niyang reach, no? Maraming mga fans ni ganito, ni ganyan ay magpupunta doon. So in that sense, mas malaki ang kikitain niya kapag ito mga fans ng mga vloggers na ito, influencers na ito ay nagpunta doon sa mismong kasi pagkakaguluhan yan, alam na nandun si nang ganyan. Kumbaga promotion yun sa kanyang business, okay?
Pero may kaakibat niyang negatibo kasi may mga sinasabi, may mga napapanood din akong reels na itong si Diwata ay hindi daw namamansin ng mga maliliit na vlogger, no? So para sa akin, kaya ginagawa niya 'yon kasi isa pa, unang-una, malaki ng vlogger. Malaki ng influencer si Diwata. Kumbaga, naghahanap na siya ng ka-range niya. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, personally. Ang gusto niya kasi is mapopromote yung kanyang business at siya mismo. Kasi kung medyo maliit ka lang, hindi sa pag-aano, yun ang nakikita ko sa mga ni Diwata. At mas bini-welcome niya yung mas malalaki. Okay, isa pa is baka pagod. Okay, pagod, busy, yan, maraming circumstance kaya niya hindi din in-encourage yung mga maliliit na vlogger na magpunta doon at siya ay i-vlog. Okay? Saka isa pa, okay, na naaantala yung kanyang business at siya ay busy din sa pag-manage ng kanyang business. So, yun lang guys, kung may natutunan kayo o may nalaman kayong kakaiba sa video na ito, maraming salamat sa panonood nyo. At kung hindi pa kayo nakapollow, follow nyo na ako. Okay? Then, ito po yung aming YouTube channel. Okay? Ito po. Yung YouTube channel namin. Sana po mabisita nyo. Thank you. Maraming salamat. God bless.